Ay mga kabakyard, ito po yung update ko sa aking apat na painakay na pinaposteran sa aking good poster parents. So ganito po siya kasipag mga kabakyard mag-alaga sa mga hindi niya anak. So ito yung pinaka masipag ko na poster parents dito sa aking mga ibunan. Itong libon na to. Ay mga kabakyard, isang mainit na umaga po sa ating lahat. So summer na mga kabakyard. So gusto ko lang i-update sa inyo mga kabakyard ang aking apat na painakay na pinapustiran ko sa aking good poster parents. Yung inatake ang isang parisan ko ng daga, yung wasak ang dibdib at saka naputol ang paa. So ang anak niya na pinapustiran ko ngayon mga kabakyard is malaki na at saka nakababa na sa nest box. So yan yung ipapakita ko sa inyo. So bago natin putahan ang aking ibunan mga kabakyard, ipakita ko muna sa inyo ang bago kong kulungan sa aking alagang manok. So ito nga pala yung bago kong kulungan na ginawa mga kabakyard. Actually second floor na to na kulungan dahil nandito yung aking Bofio SLK naglilimlim. At saka dito naman sa kabila mayroon din akong Selkie dito. Kaso lang hindi ko muna siya isinasalang for breeding dahil ipinapahinga ko muna. So second floor na po yung kulungan ko mga kabakyard. Ayan. So ito po yung kabuuan mga kabakyard sa ginawa ko. So, mayroon na po siyang lupa at saka mga bato and then buhangin. So, ginawa ko kasi ito mga kabakyard para maganda ang apaka ng aking pairing na manok na maisipan na ilagay ko dito for breeding. So, dito naman sa kabila, ito yung paglalagyan ko sa aking sirama na bantam na naglilimlim. Dahil nandun siya sa likuran, so dito ko siya ilalagay para maganda na yung pwesto niya. So, hindi pa nga ako nakagawa mga kabakyard ng pintuan. So, gagawan ko din ito para ma-transfer ko na siya. At update ko din kayo mga kabakyard para makita nyo ang pag-transfer ko. So, ayan mga kabakyard, nandito na tayo sa aking ibunan. So, ang nakikita nyo ngayon na kumakain ng seeds is yan po yung male na good poster parents ko sa pinaposteran ko na apat na painakay ng aking isang pairing na tinira ng daga. Hindi ko kasi pwedeng ilagay ang apat na painakay niya mga kabakyard dahil may posibilidad na pwedeng mamatay ang parents pag once nagpapatuloy sila sa pagpapakain ng kanilang apat na painakay. Dahil nga mayroong sugat ang hen sa paan dahil naputol ang kanyang paa at saka yung cock is wasak po yung dibdib niya at saka inoperahan ko siya. So ang ginawa ko mga kabakyard, mayroon naman ako ditong good poster parents na isang male. So siya po yung pinaposter ko. So tinanggal ko po ang female dito mga kabakyard dahil nga inaaway niya ang apat na mga painakay na pinaposteran ko. At saka itong male is maganda po siyang magposter kahit hindi niya anak. So inaalagaan talaga niya ng maayos. So nakita naman natin mga kabakyard, ang apat na mga painakay na inilagay ko ngayon is mayroon na silang mga balahibo. At saka malapit ko na din silang ma-harvest. So ganito po ka sipag magpakain ng aking poster parents na male dito sa aking ibunan mga kabakyard. So ayan, kahit siya lang mag-isa, napalaki niya ng maayos ang apat na mga painakay ko na inilagay. At saka nagdagdag din ako mga kabakyard ng 3 rainbow material para kids na mga baby. So itong nakikita nyo ngayon na nasa harapan, so yan po yung dinagdag ko. So mayroon ding dalawa doon sa nest box. So ayan mga kabakyard, so masayaw-sayaw pa siya mga kabakyard. Ganito talaga tong ibon na to, masayahin siya. So nung paglagay ko dito sa kanya mga kabakyard sa aking rainbow material para kids na mga baby is maliit pa lang po sila. So hindi ko na-update sa inyo dahil nga masyado akong busy, gumawa ako ng kulungan sa aking mga alagang manok. At saka marami din akong trabaho sa bahay mga kabakyard. At saka may trabaho din ako mga kabakyard na palagi kong pinupuntahan dahil ang pag-iibon ko mga kabakyard at saka ang pagmamanukan ko dito ay sideline ko lang po sila. At saka mayroon talaga akong trabaho mga kabakyard kaya hindi ko na-update agad sa inyo ang mga kaganapan. Pero sinikap ko mga kabakyard na makagawa ng videos para makita nyo ang mga pangyayari dito sa aking ibunan. So ayan mga kabakyard, yan po yung sinasabi ko sa inyo na 2 rainbow material para kids na baby na nasa nest box. So actually 3 po sila mga kabakyard na pinaposteran ko naman
sa aking good foster parents na male. So ayan. So ang paglagay ko po nito sa nest box mga ka-backyard is maliit pa lang po sila, wala pa po sila mga balahibo, at saka nasa 10 days old pa lang po sila noon nung paglagay ko. Kaya ako pinaposteran sa aking male na good foster parents dahil nga inaaway ng nanay at saka tatay ang mga painakay na to. So iwan ko baka, mga ka-backyard, bakit inaaway. Baka may naamoy silang hindi magandang amoy, kaya medyo nanibago sila sa kanilang mga painakay. So ang ginawa ko mga ka-backyard para mabuhay is inilagay ko dito sa aking foster parents dahil nga proven ko na to na maganda siyang mag-alaga ng mga inakay na hindi sa kanya. At saka ang ginawa ko naman mga ka-backyard para hindi siya masyadong manghina dahil nga siya lang yung nagsusubo sa 8 na mga painakay niya ngayon na inaalagaan, nilalagyan ko ng vitamins ng kanyang patubigan. So ang ginagamit ko pong vitamins sa kanya mga ka-backyard is Vitamin Pro. Maliban sa vitamins na ibinibigay ko sa kanya mga ka-backyard, nagbibigay din ako ng mga gulay tulad ng dahon ng malunggay, kangkong, alugbati, talbos ng kamote, carrots, pichay. So yan po yung binibigay ko sa kanya. So ito kasi yung diskarte ko mga ka-backyard pag once nagpa-poster ako sa ibon ko na to, dahil subok ko na to mga ka-backyard na maganda talaga siya mag-poster ng hindi niya mga inakay. At nakikita nyo naman mga ka-backyard ang result, maganda naman ang result, at saka malaki na yung pinaposteran ko sa kanya. So ito nga palang male na to mga ka-backyard, ito yung matanda ko na male dito sa aking ibunan. Actually ang edad niya is nasa 4 years old na po siya, at saka nagagamit ko pa din siya for breeding and then pang poster sa mga inabandonang inakay ng aking mga pairing na parakit dito. So kahit ganito lang yung form niya, is ito yung pangmalakasang ibon ko dito mga ka-backyard na maaasahan ko pagdating sa pagpo-poster ng ibang mga inakay. So dito na magtatapos ang vlog ko mga ka-backyard. Update ko na lang kayo pag once na harvest ko na tong 4 na mga painakay na inilagay ko sa area ng aking good foster parents na ibon. So God bless po sa ating lahat mga ka-backyard. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa aking munting ibunan sa bahay.